Okay, start po tayo. Wala na munang music. Wala munang music si Fred Panopio ngayon. Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at siyempre po sa ating lahat na mga OFW sa buong mundo. At ulit, ito po si Attorney Ed Saranay nagbabalik sa ating programa. Hindi ito chismis, na pag-uusapan lang. Alam po ninyo mga kababayan, ako po ay nanahimik sa mga ilang araw dahil akin pong pinag-aaralan at minamatyagan itong mga kasalukuyang nangyayari sa ating bansa. At masyado po akong interesado dito po sa petition for cancellation against BBM. And I'm so happy to learn that Attorney Estelito Mendoza handled the case. At I have a very strong admiration with Attorney Mendoza. He is a very intelligent, very skillful, and very experienced lawyer. Si Attorney Mendoza, Estelito Mendoza. Marami na pong napatunayan yan. At mahirap na pong kalaban yan. At kung ikaw ang abogado at yan ang makakaharap mo sa isang kaso, medyo mag-isip-isip ka. Ganun po ang dating ni Attorney Estelito Mendoza. So, alam po ninyo, mga kababayan, ang magbibigay lamang po tayo ng mga reaksyon o comment tungkol po doon sa mga tinuturan ng ating Pangulo sa ngayon, Pangulong Rodrigo Duterte, yung kanyang mga latest statements about BBM. Kasi nung unang interview niya, narinig ko, na sabi niya hindi siya magsusuporta kay Marcos. At sinabi pa niya doon na si Marcos ay isang komunista. Yun pong tinuran niya na yun ay hindi po natin masyadong binigyan ng atensyon. Dahil ang inisip po natin parang isang ama na nagtatampo lamang sa anak. No? Dahil nga po si Mayor Sara, doon po siya pumanig kay BBM. So naintindihan po natin yun, naisip natin na natural o normal sa isang ama na magtampo sa isang anak. Diba? Lalo pat yung iba ang sinamahan nung anak. Di po ba? So, naintindihan po natin yon. Pero itong mga habang nagpapatuloy, parang dumadami yung mga sinasabi ni Pangulong Digong kay BBM na sa tingin natin ay parang nagiging political propaganda na. Umaabot na sa point na kinakailangan nating magbigay ng reaksyon. Una, yung sinasabi po niyang komunista, si BBM. Pangalawa, hindi man niya pinangalanan doon sa mayaman na gumagamit ng cocaine, pero kung titignan natin, maliwanag ang kanyang pinatatamaan doon. At si BBM, maliwanag ang kanyang pinatatamaan. At itong huli, ang sinabi po niya, Marcos is a weak leader.
spoiled, palibasa ay isang lalaki, tsaka kung saan-saan lang nag-aral, magaling mag-English, but in reality, he is weak at meron siyang bagahe. Yun ang mga tinuturan ng ating Pangulo. But of course, yung mga ayaw o kumakalaban sa mga Marcos, definitely tuwang-tuwa sila. Di ba? Ganon ang epekto eh. Parang feeling, kapag ka siyempre sinisiraan mo yung tao, medyo mababawasan ng boto. Pero ako, I doubt that is the very intention of the president. I think the president has a different intention by doing that, considering the fact that the cancellation case is ongoing right now, So, alam ko, I know, feeling ko, the president has a different motive in doing that attack to the person of BBM. Doon po tayo sa unang issue na si Marcos ay isang komunista. Hindi na po dapat nating seryosohin yon dahil talaga namang hindi ka panipaniwala yon. Kaya nga po ang daming nagagalit sa Marcos, lalo na po yung mga Communist Party of the Philippines in the front and other anti-Marcos forces. Kaya nga po sila nagagalit dahil kung hindi dahil sa tatay ni BBM, yung late President Marcos, hindi nagtagumpay ang communist struggle dito sa ating bansa. So, history na po yun. So, we never believe, that Marcos is a communist. At mas maganda sana kung kay Pangulong Digong kung ibigay niya yung detalye, di ba? Total, nagsalita na rin lang naman siya at ini-expound na ng mga DDS yung mga sinasabi niya. Para naman kapanipaniwala, mas mabuti siguro kung magbigay siya ng detalye. Ano po? Pangalawa, yun pong sinasabi niyang about cocaine. No? Alam po ninyo, bata pa ako, wala naman akong narinig kay BBM. Wala namang chismis, na ito pong si BBM ay nagda-drugs. Kahit nung kabataan niya, wala namang chismis na ganon na narinig tayo since the start na nakilala natin si Bongbong Marcos. Wala namang chismis na ganon. Pangalawa, alam po ninyo, Mr. President, using cocaine is illegal substance. Use and possession of cocaine is against the law. That is against the Dangerous Drugs Act operating in our country. And you told the Filipino people that you hate drugs. You never tolerate the prevalence and the use of drugs. In fact, you initiated war that resulted to the killings of thousands of people. No mercy po kayo diyan sa problema na yan. So since use and possession of cocaine is a criminal act, so bakit hindi po ninyo pinaimbestigahan po ba ninyo ito? Did you refer this matter to the law enforcement agencies? In fact, that is your duty. That is your obligation as the president. If there is somebody committing a crime, you have to direct the law enforcement agencies to conduct an investigation and possibly to apprehend and to bring that person in court. Obligasyon po ninyo yan, Mr. President.
Hindi lamang po dapat sinasabi niyan, but that is your duty and obligation. Ngayon, kung hindi po ninyo ginawa yun, Mr. President, hindi po kayo kapanipaniwala. So, iisipin po natin na kayo po ay naninira lamang ng dangal ng isang tao. At hindi dapat gawain yan ng isang Pangulo, lalo pat katulad nyo na ginagalang ng mga Pilipino when it comes to fight against drug abuse. Meron po pala kayong testigo, nakita ninyo, or may report, or whatever. So why did you not? So instead of telling the public, why did you not silently instructed or order the case build up against this personality, lalo pat ngayon? Lumalabas na kalaban ninyo sa politika. Di po ba? Pangatlo, yung inyo pong allegation o yung inyo pong tinuran that Ferdinand Marcos Jr. is a weak leader. Mukhang kabaliktaran po, Mr. President, yung inyong tinuran that he is a weak leader. Una, at his young age, Mr. President, he is already exposed to the problems of our country. At the time that the Communist Party of the Philippines was organized and bear arms and tried to topple the government. Number two, at the time that the Moro National Liberation Front, with the help of the countries in the Middle East and Libya, they revolted against the government by arms. And at the time that the country is in anarchy, that causes the declaration of martial law. Na-witness po niya yan. Nakita niya. Sa mura niyang edad, nakita niya ang problema ng ating bansa. He was exposed to all of those problems, Mr. President. Pangalawa, after 1986, when they were exiled to Hawaii, buong lahat halos ng mga kalaban, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, they were persecuted. Kung po pwede nga lang po, itapon sila sa planetang araw. They were persecuted in the eyes of the public. They were branded as criminals, violators of human rights. Lahat na po ay ibinato na, lahat na po ng akusasyon. Pero they remain standing. In fact, the late President and Mrs. Marcos were prosecuted in New York. Yan po ang tinatawag nating trial in the century, na buong mundo, the biggest country in the world, which is US, prosecuted the husband and wife. Masamang epekto yan sa mga anak. But despite of those trials, now you can see them standing. Diba? And wala naman pong sentensya ng korte that these people were criminals. Aside lang po dyan sa pinag-aawayan ngayon, yung decision ng Court of Appeals. So of all those trials that they went through, hindi lang po siya, kundi yung buong pamilya niya, for 33 years that they were subject of persecution, hate and vengeance, not only some people in the Philippines, but throughout the world. They tried to bury them alive. Pero right now, up to now, they're still standing. And in fact, the Filipino people right now are crying for his comeback to lead us in our country. So, pag nagsasalita po kayo ngayon, Mr. President,
Yang mga sinasabi po ninyo yan. Para pong lumalabas na parang kayo na nga po si Sator Ocampo. Parang hindi na po kayo si President Duterte. Ang labas po ninyo yan, Mr. President. You are already speak like Sator Ocampo. And former Congressman Rudy Pariñas of Ilocos Norte. Ganun na po ang nakikita kong katayuan ninyo, Mr. President. Di po ba? At ang pinaka-importante po rito, Mr. President, parang pinapalabas nyo o pinapakita nyo sa buong mundo that your daughter Sara, Mayor Sara Duterte Carpio is stupid. Hindi po stupid, Mr. President, si Mayor Sara Duterte Carpio. She is very intelligent and she is very experienced. Sa tingin po ba ninyo, sasama siya kay Bongbong Marcos kung alam niya na si Bongbong Marcos ay komunista, kung alam niya na si Bongbong Marcos ay gumagamit ng cocaine, kung alam niya na si Marcos ay weak leader? Matalino po, Mr. President, ang inyong anak. At hindi po siya stupid. Dahil yung sinasabi po ninyo, yung tinuturan po ninyo, Mr. President, kay kay BBM, kay Bongbong Marcos, nagre-reflect po sa inyong anak. Habang sinasabihan ninyo ng mga iba't ibang bagay si BBM, nagre-reflect po, Mr. President, sa inyong anak. Matalino po si Mayor Sara. Alam po niya kung kanino siya dapat sumama. In fact, she did this sacrifice because she believed. She believed in unity. She believed that only BBM can bring us unity as we cherish in our country. Kaya, pakiusap lamang po, Ginoong Pangulo. Dahil hindi naman po yung mga botante ni BBM hindi po. Actually, yung inyo pong mga taga-suporta sa ganyan pong inaasal natin, marami po ang na-frustrate. Dahil sa mga tinuturan po ninyo na yan, Mr. President. Uulitin ko po, your daughter Sara Duterte Carpio is a very intelligent woman. She will not allow herself to be fooled by a communist, by a drug addict, and a weak leader. Yun lamang po ang atin pong masasabi sa ngayon. Maraming salamat po.